risen. Palakpan po natin ating Panginoon. Amen. Tayo po ay magsisimula na ng ating pananambahan sa umagang ito. Tinaanyahan ko po na tayo po ay lahat na manalangin. Tayo po ay yumuko lahat. Ipikit po ang ating mga mata at buksan ang ating mga puso as we pray po sa ating Panginoon. Dear Heavenly Father, we thank you, Lord, for this day you have given us and for another opportunity to be together, to praise and worship in your name. Today, Lord, we thank you for the gift of Jesus Christ as we reflect on his ultimate sacrifice. Today, we ask that we live in the fullness that Jesus has made possible for us through his salvation. And today we reflect on Jesus' sacrifice, symbolizing our new life through his resurrection. For Jesus bore our sins and carried our shame, so that we may have everlasting life with you, Lord. Lord, this morning we ask that you fill our hearts full of gratitude and open our hearts to embrace your holy presence. Today, Lord, we lift up to you our pastor, Pastor Ted Ribo, na siya pong maghahatid ng mensahe mula sa inyong banal na salita. Dalangin namin, Panginoon, na bigyan niyo po kami ng bukas na puso at isipan as we listen to your word. And we pray, Lord, na ang aming matututunan ay aming maisapuso at ma-apply po sa aming mga buhay. Panginoon, nawa sa araw na ito, kami po ay patuloy niyong patnubayan at basbasan niyo po kami ng inyong banal na dugo sa araw ng aming pagsamba. We rebuke all the works of the enemy and we pray that your power and Holy Spirit be upon us this day. Lord, we ask that you fill us with your holy presence and let it be known throughout the world that Jesus is alive and he will reign forever and ever, for he has risen. We lift up everything to you, Lord, at ang lahat pong ito ay dinadalangin namin sa pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen at Amen. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating announcements and greetings. At maaari niyo po buksan ang ating mga programs na nasa mga pews. Ano nga ba ang Easter Sunday? So sabi po dyan, Easter Sunday is celebrated by Christians everywhere, marking the resurrection of Jesus Christ from the dead. It is an important event in our Christian faith. It signifies the triumph of good from evil, death over sin, and the fulfillment of promise of everlasting life. Jesus rose from the dead 3 days after his death on the cross, thereby fulfilling the prophecy written in the Old Testament. Our belief and hope in life after death is strongly founded on Jesus' resurrection. And we joyously celebrate this victory with hearts filled with gratitude and thanksgiving. Amen po. At syempre po, wini-welcome po natin ang ating mga bisita ngayong umaga. Sila po ay kasama nila Pastor Ribo, si Neslin Regino. Hello po. Welcome po. And Jairus Regino. Good morning po and welcome po sa ating pananambahan. At mamaya po, may announce po ang ating chairman, Pastor Armando Santos. At ito po ay kaugnay po doon sa ating family camp na dadausin po natin itong May. At ngayon po, meron na po tayong 67 attendees. At 23 attendees na lang po ay maaabot na natin yung target na 90 attendees. So maraming salamat po sa lahat ng mga nagpalista na. At syempre, patuloy po natin ini-encourage yung mga hindi pa po nakakapagpalista na magpalista na po. Dahil 19 days na lang po ang nalalabi bago ang ating family camp.
At andyan po ang ating mga yung mga details po ng ating family camp. So reminder lang po, ayan, ito po ay May 9 to 11. Ang ating theme ay Finish the Race Together. At ito po ay nasa Acts 20:24. Yun po ang ating verse for this camp. Finish the race together. At syempre po, ang ating camp director ay ang ating Boss Mandy, Predicator Siegfried Arman Santos. At paalala din po sa lahat ng ating assembly time sa church ay 8:30 ng May 9. 8:30 or 9:30 ba? 8:30 po ang assembly time. And then 9:30 po ng umaga ang departure. Okay, so i-mark nyo na po ang inyong mga kalendaryo. At sunod po ay magdadaos po tayo ng baccalaureate service at Vacation Bible School or yung VBS sa panahon ng school break. So ito po ay papamahalaan ng ating Christian Education Group. So palapa po natin sila. Okay. So for our April presider and special number, so next Sunday po, April 27, ang presider po ay si Predicator Siegfried Arman at ako naman po ang special number. And dito po ang ating financial report for April 13. Ang pumasok po ay 28,790 pesos at ang lumabas naman po ay 42,216 pesos and 50 cents po. Okay. So ang ating quote for the week, conduct your life in humility like that of Jesus Christ. So yun, no, very important po talaga ang humility sa ating buhay. Okay. And pakita rin po natin sa screen ang ating memory verse for this week. Ito po ay ating memory verse number 7. So number 7 na po ito. No? Sana po marami po sa ating nakakatanda ng mga iba po. At for this week, ang ating memory verse ay John 15:7. Sabay-sabay po nating basahin. John 15:7. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. John 15:7. Amen. Pagpalain po tayo sa pagbasa ng banal na salita. At yun po ang ating announcement and greetings. Ngayon ay dadako naman tayo sa ating praise and worship songs. Inaanyahan ko po ang ating music team. Nasamahan po ako dito. At inaanyahan ko rin po na tayo pong lahat ay tumayo as we sing our praise and worship songs. And our music team for that powerful resurrection music. Marami po sa atin po mga kapatiran ang naka-join sa atin online. Dahil po marami sa kanila ay umuwi ng mga probinsya para po makasama ang kanilang mga mahal sa buhay ngayong pong Semana Santa. Ito pong araw na ito ay bahagi pa din ng Semana Santa. Kaya po nagpapasalamat tayo sa Panginoon sa pagkakataon na bagamat sila'y malayo sa atin ay makasama natin sila sa mga panalangin. Ang mga kasama kapatid natin kahit po nasa abroad ay makasama natin sa panalangin. At kahit pong narito ay makasama natin sa pananalangin. Sapagkat yan po ang isa pong napakagandang pribilehiyo na tinanggap nating lahat sa Panginoon na tayo po ay magpanalanginan sa isa't isa. So before we call upon you to come join us in prayer, awitin po natin yung ating invitation song. Alam kong may magagawa ang Diyos. And sing it with all of our hearts. This is our declaration of faith and confidence in the power of prayer. Amen. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya ay susunod, alam kong may magagawa
diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Kung kayo po may mga panalangin, please come. Kung kayo po ay nagdaos ng inyong mga kaarawan at ng inyong mga anniversary, please come. We will pray for you. Kung kayo po ay may mga pangangailangan, kabigatan, kahilingan, sama-sama po tayo magtiwala sa Panginoon this morning. Panginoon, salamat po sa isang special Sunday na kung saan kami po ay nagse-celebrate ng Resurrection Day. Father, this is the most powerful testimony of your power. You conquered death. You destroyed the power of the enemy and showed the whole universe that Jesus is the Savior of the world. And today we proclaim your name all over the world. Today we celebrate your resurrection all over the world. Today we declare our faith in you. Thank you, God, for the opportunity na ang aming pong simbahan. Good Neighbor Christian Fellowship is a part of the whole body of Christ, proclaiming the gospel and celebrating the resurrection of the Lord Jesus Christ. Father in heaven, ngayon pong umaga na kami po yung nagpapasalamat sa lahat po na aming mga kapatid na pinagpala mo po, Panginoon, at nagdaos ng kanilang mga kaarawan. Ang apo ni Chairman na si Sansa ay nagdaos ng kanyang birthday. Si Eliza Marie ay nagdaos ng kanyang birthday. Kami po ni Dr. Marie ay nagdaos ng anniversary. At ang aming pong biyanan, Elgin and Claring ay nagdaos ng kanilang 50th wedding anniversary. For all of this, Father, we want to say thank you for your goodness. For all of this, we want to say thank you for your faithfulness. For all this, Father, we thank you for all your blessings. We give you the honor and the glory and the praise. May you extend your blessings and give us more years to celebrate your goodness and your love. Father, we come to you today to thank you, Panginoon, sa mga kapatid namin na pinagpala mo po at ginabayan this whole time ng Holy Week. Yung po mga nagbiyahe sa malayo para makasama ang kanilang mga magulang, mga pamilya, and you kept them safe and back to your church. We just want to say thank you for the traveling mercy and for all the provisions and all the blessings. Again, we give you the highest glory for all you've done. Panginoon, ngayong umaga po ay nagpapasalamat kami sa aming mga kapatid na iyong pinagaling at pinalakas. Iyon po, Panginoon, patuloy na pinagpapala ng magandang kalusugan. Panginoon, that is a blessing nothing can compare because health is wealth. And so we thank you for your great love. Father, this morning, dalangin po namin sa iyo, Panginoon, na ikaw po ang magpala sa bawat isa sa amin na lumapit sa harapan. Especially, Panginoon, mga kapatid namin na nananalangin ng iyong pagpapala upang maka-join sila sa camp. Dalangin po namin naman na kami pong lahat ay makasama sa camp. Dalangin po namin, Panginoon, na hindi lamang namin mahigit ma-meet yung pong aming goal, target goal na 90 participants, but more than that, Father. Tulungan mo po na kaming lahat ay magkaroon ng trust and faith that God will provide. Na kung paanong hindi mo kami pinagkulang sa loob ng 32 years, this year, and more so, you will show your great and mighty provisions to all of us. Dalangin po namin naman na gamitin mo po ang camp na ito, Panginoon, upang maging source of encouragement, inspiration, challenge, and power in the lives of every one of us, and especially in the life of our church. Father, dalangin po namin naman that you send spiritual refreshing, that you send spiritual revival, that you send spiritual awakening in the hearts and spiritual fire in the hearts of every one of us.
Panginoon, this morning kami po ay lumalapit sa iyo, Ama, na pagpalain po aming church sa lahat po ng pangangailangan ng aming pong simbahan. At alam po namin, Panginoon, through the years, more than 32 years, not even once, na pinagkulang mo po ang aming simbahan sa lahat po ng mga gawain lang, camps, like daily vacation Bible school, and many other activities. And speaking of that, Father, dalangin po namin ngayong pong break, na tulungan mo po ang aming pong Christian Sunday School Department na makapag-organize kami ng isang powerful, exciting, and beautiful design of daily vacation Bible school. In the same way, dalangin namin ang aming pong baccalaureate service na kung saan we will recognize lahat ng mga anak mo na pinagpala mo at nakatapos sa kanila pong mga courses. Father, dalangin po namin sa iyo ngayong umaga, mga kapatid namin, sa kanila pong mga pangangailangan. At alam po namin naman na ikaw po ang saganang magpo-provide sapagkat ikaw nagsabi, I will supply all of your needs. Father, dalangin po namin sa iyo, Panginoon, naman po ang kahilingan, pangangailangan, kabigatan, o hinaing ng bawat isa. Ang sabi mo po, let your request be made known unto God. And God, here it is, we are offering to you, we are laying before you all our requests and our petitions. And you promise that the peace of God that passes all understanding will guard our hearts. So tanggalin mo lahat ng pag-aalala. Tanggalin mo lahat ng takot, lahat ng pangamba, lahat ng alinlangan, at tulungan mo po na ipagkatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat ngayong umaga. Dalangin po namin ang mga kapatid namin na malayo ngayong umaga at kasama namin sa online. Reach out to them and touch them. Aming mga kapatid na nasa abroad, na kasama namin today, bless them today, we pray. At salamat po, Ama, sapagkat ikaw ay kasama namin saan man kami naroon. Pagpalain mo po ang aming celebration of the Lord's resurrection today. God bless us all in Jesus' name. Amen. 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 Maraming salamat po, Pastor Ribo. At gusto ko lamang pong idagdag po sa ating announcements kanina. May mga nalagtawan po kasi ako kanina. So, syempre po, nagpapasalamat po tayo sa mga naging tagapagsalita po nung ating ginawang service noong Miyerkules. At ito po yung ating huling 7 na wika ni Kristo sa krus. Ito po ay ginanap noong April 16. At syempre po, for our launch sponsor for today po, ang ating launch sponsor ay ang pamilya ni Pastor, si Pastor Ted Ribo and Dr. Ribo. Maraming salamat po, Pastor. And then, ang ating dishwashers po for today ay ang mga kalalakihan. Okay. So, yun po. Ngayon po ay dadako na tayo sa ating pagbibigay po ng ating mga offerings sa harapan, ating mga tithes, pledges, at ito po ay kasabay ng tugtugin sa ating music team. Tayo po ay sa glit na manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord, sa inyong pagpapala, sa inyong mga pagbibigay na aming mga pangangailangan, Panginoon. At ngayong umaga, Lord, ay pinagkakaloob po namin sa inyo ang aming mga offerings, Panginoon. Nadalangin po namin na itong offerings na ito ay magpalawak pa ng inyong ministeryo sa mundo at sa aming simbahan. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. At tayo po ay makakarinig ng isang tanging bilang mula po sa ating Predicador Sig Santos. Praise the Lord. Ang galing. Very powerful, Boss Mandy. Beautiful. Magandang umaga po sa ating lahat. Praise the Lord. It's good to see you all.
Kung kayo po ay may mga banal na kasulatan, I am inviting you to open with me to the book of John chapter 20, Encouragement from the Empty Tomb. Yun po ang atin pong mensahe this morning. Text taken from John chapter 20 verses 1 to 9. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Early on the first day of the week, it was still dark. Mary Magdalene went to the tomb and saw that the stone had been removed from the entrance. So she came running to Simon Peter and to the other disciple, the one Jesus loved, and said, "They have taken the Lord out of the tomb, and we don't know where they have put him." So Peter and the other disciples started for the tomb. Both were running, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. He bent over and looked at the strips of linen lying there, but did not go in. Then Simon Peter came in along behind him and went straight into the tomb. He saw the strips of linen lying there, as well as the cloth that had been wrapped around Jesus' head. The cloth was still lying in the place separate from the linen. Verse 8, finally the other disciple who had reached the tomb first went also inside. He saw and believed. They did not yet understand from Scripture that Jesus had to rise from the dead. May the Lord bless the reading of His holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Salamat po, Panginoon, sa very powerful story na amin pong binasa this morning about the resurrection of Jesus Christ. Panginoon, ito pong mensaheng ito ang pinakapundasyon ng aming pananampalataya at pag-asa. Kaya po tulungan mo kami, Panginoon, na once again sa aming mga puso ay ma-celebrate namin ang dakilang gawa na Kristo sa aming mga buhay. Bless us all. Give us an open heart and open mind. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Kung inyo pong babalikan ang kabuuan ng story ng Passion Week, nagsimula po ito last Sunday sa tinatawag na Palm Sunday. Palm Sunday, mga kapatid, ay panahon na kung saan si Kristo ay pumasok sa city of Jerusalem. At siya po ay winelcome ng mga tao. I mean, you're talking about the whole city. Winelcome nila si Jesus na sila'y nagwawagayway ng palaspas at naglalagay ng kanilang mga balabal sa kanyang dadaanan. At siya po ay nakasakay sa donkey. Mga kapatid, hindi po siya strange na scenery sa kasaysayan. Sapagkat lahat po ng mga conquerors na papasok sa isang conquered city, they come riding in horses. Ang sinasakyan po ng mga conquerors ay kabayo. Pero si Kristo po ay kakaiba. Ang kanyang sinakyan ay asno o donkey. Why? Sapagkat yan po ay isang prophecy in the Old Testament na ang sinasabi po doon sa Book of Micah, na narito dumadating ang tagapagligtas riding in a donkey. Now, Jesus did not come to be conqueror. Jesus came to be Savior. Yun po pagkakaiba. Kaya po maraming mga tao nung panahong iyon ay meron silang tinatawag na disillusionment. Meron po silang disillusion. Ibig sabihin, hindi po nagmamatch yung kanilang expectation sa misyon ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sila nagwawagayway, Hosanna, Hosanna to the Son of David, blessed is He that comes in the name of the Lord. Kaya po sila nagsa-celebrate, ay iniisip nila, eto na, dumating na ang magliligtas sa atin sa oppression ng Roman Empire. Palalayain niya tayo at matatatag ang Kingdom of Israel. Yun po yung wrong expectation.
And Jesus did not come to fulfill their expectation, but Jesus came to fulfill the will of God. And the will of God is to redeem the world through sacrifice. Maliwanag po kasi ang sinasabi sa Biblia, walang kapatawaran ng kasalanan malibang may pagbububo ng dugo. There is no forgiveness of sin without the shedding of the blood. The only way na ang mga kasalanan ng buong sanlibutan ay mahuhugasan ay sa pamamagitan ng sacrifice. At sinabi po ni John 1:29, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. So mga kapatid, si Jesus Christ ay handog, hain, natupa, at ang kanyang kamatayan ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. There is no other way. Then and now, it's still Jesus. The sacrifice of Jesus. Kaya po mga kapatid, ang nangyari nung crucifixion, Friday, ay ipinakita yung nag-shift ang opinion ng mga tao. Kasi po yung mga taong nagsabi, Hosanna, Hosanna to the Son of David, yung nagwawagayway ng palaspas, yun din po yung mga tao na nagsisigaw. Ano po sinisigaw nila nung Friday? Crucify Him! Crucify Him! Same people! You know why? Sapagkat nakita nila na si Jesus is not the Messiah they are expecting. Not the Messiah they're expecting. Nangyayari po yan, mga kapatid, sa eleksyon. Mabanggit ko lang. Nung nagkakampanya sila, iboto nyo, siya ang magbabago ng Pilipinas, siya ang magliligtas sa atin. Yan. Yan ang pangako. Ngayon po, nung naupo na, nakita nila, ay, hindi naman pala siya. Iba mo, no? Hindi naman pala niya ginagawa. Wala pala siyang kakayahan. So ngayon, nagrarally sila. Ibagsak. Eh, kayo nga ang bumoto dyan eh. Binoto niyo yan, ngayon magrarally kayo. Ibagsak. Sapagkat yung kanilang expectation ay disappointed sila. Akala namin ililigtas mo kami. Akala namin makapangyarihan ka. Pero yung expectation na ay hindi naganap. Yun po ang dahilan, mga kapatid, kung bakit nung linggo ng Palm Sunday, they shout, welcome, pero po nung Holy Week, nung pong Friday, ipako siya sa krus, because Jesus did not come to fulfill their expectations, but to fulfill the will of God. Kaya nga po, hindi lamang po mga tao ang disappointed, mga kapatid, pati po yung kanyang mga alagad. Habang si Kristo po, Friday ng umaga, 9 o'clock, habang si Kristo po ay nakapako sa krus, isa lamang pong alagad ang naiwan doon. Ang pangalan niya ay si John. Siya lang naiwan doon. Kasama ni Mary, kasama ng mga kababaihan, the rest nagtago, the rest tumakas, the rest tumakbo upang iligtas ang kanilang mga sarili. Nung sila po'y nagtakbuhan, sila po'y nangawala, they were afraid. Ang kanila pong fear ay baka sila hulihin din ng mga Romano, ng mga Hudyo. Baka sila ipako din sa krus. So nagtago silang lahat. Ang matapang lang na naiwan ay si John. So imagine niyo po, mga kapatid, alam niyo yung mga alagad, nagtatalo-talo yan. Sino ang pinakamagaling sa atin? In fact, lumapit po si James and John at sinabi, Panginoon, pwede po ba pag naghahari ka na, isa sa amin uupo sa kanan, isa sa kaliwa? Yun ang pinagtatalunan nila. Akala nila si Kristo ay magtatayo ng kahariang panglupa. Akala nila si Kristo ay maghahari at wawasakin ang Roman Empire. Kaya sila nag-aaway-away. Sino ang uupo sa kanan? Sino ang uupo sa kaliwa? Pero sinabi ni Kristo, hindi nyo alam
ang iniisip nyo. Hindi nyo alam ang hinihingi nyo. Kaya nyo bang batahin ang paghihirap na babatahin ng anak ng Diyos? Ang sabi nila, kaya po namin. In fact, sinabi nga ni Pedro, Panginoon, kahit mamatay, sasamahan kita. Kahit ikamatay ko, sasamahan kita. Eh sinabi ni Kristo sa kanya, ngayon din, ay pagtilaok ng manok, itatatwa mo ko na hindi mo ako nakikilala. You will deny me 3 times that you don't even know me. So Friday, nung nakapako si Kristo sa krus, they are all afraid. They are all discouraged. They are all devastated. It's gone. It's finished. We're losers. We're losers. Sometimes, mga kapatid, ganyan ang damdamin ng iba sa atin. Kapag yung hinihiling mo sa Diyos, hindi mo makuha, para kang discouraged, para kang depressed, para kang hopeless. Kasi hindi mo nakuha yung gusto mo kay Lord. Eh ano ba ang gusto ng marami sa atin na makuha kay Lord? Kaya nga po dangerous yung tinatawag na prosperity gospel. That's dangerous. You know why? Kasi sineset up mo yung mga tao for big disappointment. Ipapangako mo, pag ikay sumampalataya kay Lord, mawawala lahat ng problema mo. Pag ikay sumampalataya kay Lord, hilingin mo kahit anong ibibigay sa'yo. Magko-quote pa ng verse. Magko-quote ng verse out of context. So yung tao, yung mananampalataya, talagang excited siya. Oh, Panginoon, gusto ko po bigyan mo ako ng magarang sasakyan. In Jesus' name, you name it, you claim it, it's yours. Yun po ibig sabihin ng prosperity gospel. Lord, payamanin mo po ako. Gawin mo akong sikat. Gawin mo akong makapangyarihan. And yet, pag hindi nangyari, they are all disappointed with God. Yun po ang damdamin ng mga alagad nung araw ng Friday. Habang si Kristo ay nakapako sa krus. Araw po ng Sabado, ano po ang nangyari sa kanila? Tumahimik na po ang buong city of Jerusalem. Wala na si Jesus doon sa krus kasi po kailangan siyang ibaba mula sa krus bago magdilim. Sapagkat the following day, Saturday, is Sabbath. Kaya po minadali, ibinaba nila si Jesus, ibinalot nila sa linen cloth o yung kayo na pangburol, ibinalot nila si Jesus. Sa katawan at sa ulo, binalutan nila. Linen, grave cloth ang tawag. Mabilisan, siya po'y inilibing sa isang borrowed tomb. Hiniram lang. Yung pong tomb na yon ay kay Joseph of Arimathea. Isang believer na Jewish leader. Isang Pharisee. Hiniram lang. Ipinasok siya doon. At tinakpan ang butas. Alam niyo po nung araw, ang mga libingan sa Jerusalem mostly ay kuweba o cave. Na mayroon pong butas, ipapasok mo yung patay, tapos po mayroong bato na bilog na igugulong mo para siya takpan. Na hindi po basta-basta maigugulong ng 1 o 2 tao lamang. It will take several people para maigulong mo yung bato. Ganon din po yung pinaglibingan kay Lazarus. Meron ding bato, gugulungin. Kay Kristo ganon din. So nandun siya the whole Saturday. Everything is quiet, but the disciples were all devastated, hurting, lost, confused. Why? Sapagkat, ang sabi po ng Biblia, sapagkat hindi nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. So mga kapatid, it's possible na hindi natin nauunawaan ang mga salita ng Diyos. Sabihin niyo po, hindi nauunawaan. Yan. Kaya po maganda yung nag-aaral. Kasi baka mamaya binabasa mo lang, hindi mo nauunawaan. Baka mamaya minememorize mo lang, hindi mo nauunawaan. Ang mga alagad kasama ni Kristo for 3 years and yet hindi nila nauunawaan ang mga salita ng Diyos. The truth is, maraming beses sinabi ni Kristo na ako'y naparito upang iligtas ang sanlibutan. Na ako'y naparito upang tubusin ang sanlibutan. That I will die. In fact, sinabi niya, I tell you this now so that when it happens, you will not be discouraged and you believe in me. And yet, sa kabila ng mga salita ni Jesus, hindi nila nauunawaan ang kanyang mga salita.
And therefore, dahil hindi na nauunawaan, they are confused. They are lost. Mga kapatid, it happens a lot. Kaya po dapat ay unawain natin, hilingin natin ang tulong ng banal na Espiritu. Lord God, please, hayaan mong maunawaan ko ang iyong mga salita. That's what we need to do. Para hindi tayo nadi-disappoint, para hindi tayo nadi-discourage, para hindi tayo na-devastate. God, help me to understand the Word of God. Isa po sa mga sermon na lagi ko pong nagagamit sa funeral service. And alam niyo po, bilang pastor, isa yon sa mga malulungkot na mga seremonya na aking ginagawa, yung funeral service. Isa po sa kwento ay yung kwento galing po sa buhay ni King David. Si King David ay may anak kay Bathsheba na sinabi ng Panginoon, ang anak mo ay mamamatay. Sinabi yan sa pamamagitan ni Nathan. So, ang ginawa po ni King David, siya po ay nag-ayuno. Siya po ay nag-fasting. Siya po ay nagpatira pa sa lupa for 1 whole week. Listen, 1 whole week. Hindi siya kumakain. Nagpa-fasting siya. At siya po ay dumapa sa lupa. Hindi po siya nagpapaabala sa kanino man. Nandun na siya nananalangin for 7 days na nag-aayuno, nananalangin at walang tigil na naghihingi ng kahabagan ng Diyos. Nagkasakit po yung bata. After 1 week, yung pong bata ay namatay. Nagbubulungan yung kanyang mga tauhan sa palasyo. Nakita ni David na nagbubulungan yung kanyang mga tauhan sa palasyo at tinanong niya, namatay na ba ang bata? Sabi nila, opo, kamahalan, namatay na po ang inyong anak. Alam niyo po ginawa ni King David? Siya po ay tumayo sa kanyang pagkakadapa sa lupa. Siya po'y umuwi ng bahay. Siya po'y nagligo at nagbihis at kumain. Pagkatapos po, siya nagpunta sa templo at sumamba sa Diyos. So yung pong mga tauhan niya parang naguguluhan at sinabi sa kanya, kamahalan, hindi po namin kayo maintindihan. Nung ang bata po ay may sakit, kayo po hindi maabala at hindi kayo mapahinto, hindi kayo ma-comfort at kayo nananalangin at nagsusumamo sa Diyos. Akala namin ngayong namatay ang bata, lalo kayong madedepress, lalo kayong madidiscourage, lalo kayong magiging malala ang inyong kalagayan, ang inyong damdamin. Sumagot po si David at sinabi sa kanya, nung nabubuhay pa ang bata, ako'y nananalangin at nagmamakaawa sa Diyos na baka sakaling siya ay mahabag sa akin. Kaya siya nag-fasting ng 1 week. Humiga siya sa lupa for 1 week. Sumasamo siya sa Diyos. Nagmamakaawa sa Diyos. Because God is a God of compassion. God is a God of mercy. God is a God of love. At ang sabi po ng Panginoon, let your request be made known to God. Lumapit kayo sa akin. Kayong napapagal, kayong nabibigatan. So yun po ang ginawa ni David. Nagmakaawa siya sa kahabagan ng Diyos. Pero alam niyo po si King David, sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, sa kanyang puso, nandun po yung pananampalataya na alam ng Diyos kung ano ang mabuti. In fact, si Jesus, sa kanyang panalangin sa hardin ng Gethsemane, sinabi niya, not my will, but your will be done. Ang panalangin ay hindi para ipilit mo yung gusto mo sa Diyos. No. Ang panalangin ay hindi para persahin mo ang Diyos na gawin yung gusto mo. No. Ang panalangin po ay pagsusuko ng ating mga pananampalataya, ng ating mga sarili sa Diyos. God,
thy will be done. That's the ultimate prayer of surrender. That's the ultimate prayer of trust. God, thy will be done. Yung hindi mo na ipipilit yung gusto mo. Na hindi ka na magbabargain sa Diyos. Na hindi ka na magagalit sa Diyos. Thy will be done. Kausap ko po Sister Mercy kanina. Kinukumusta ko po si Dayan. Kung si Dayan po ay nanonood at saka si Ariel. Alam niyo po, si Ariel ay dumaan po sa napakaraming mabibigat na pagsubok. Una po, namatay yung kanyang kapatid. Hindi po natagalan ay namatay ang kanyang tatay. Ito po, nakaraan lang linggo ata, namatay naman ang kanyang nanay. It's very difficult to process that. Sa kabila ng iyong pananampalataya, sa kabila ng iyong panalangin, sa kabila ng iyong paghanap sa Diyos, panalangin sa Diyos, pag-iyak sa Diyos, you do not understand. They still did not understand. Many things we do not understand. Kaya po gusto ko yung song ni Boss Mandy, yung trust His heart. If you cannot see His hands, you trust His heart. Because God is good, and He is good all the time. Hindi niya gagawin yung bagay na makasasama sa atin. Magtiwala ka that God is good. Magtiwala ka that God wants the best for you. Kinukumusta po ako ni Chairman kanina kung kami nakauwi ng Nueva Ecija. Sabi ko sa kanya, Chairman, hindi po kami nakauwi kasi I have a sister who is very sick. She has been in the hospital for 2 weeks straight. Pagkatapos po, inuwi namin ang bahay, but still so sick. So, dinala namin uli sa ospital. And sa ospital po siya ay kailangan idala sa ICU sapagkat ang kanya pong kalagayan ay deteriorating very fast. And I was praying to God. And I asked churches, yung po mga kapatiran namin sa Cavite, sila Pastor Ray Garcia, and I'm sure he's watching. Kasi po, Chairman, every Sunday yan, sinasabi niya sa akin, Pastor, nanood kami nung Sunday. Si Chairman ang speaker. Ayan. Favorite nila si Chairman. Hindi na po sila nagsisimba sa church, doon na sila nagsisimba sa Good Neighbor. In fact, sabi niya, Pastor, nung nakaraang Sunday, communion, sumabay kami sa communion. So, lahat po kami doon. Lahat ng mga taga-school, lahat ng mga taga-church. We prayed for my sister. I believe in the power of prayer. I believe in the power of God to heal. I believe in miracles. I believe in the power of God 100% with all my heart. Kaya po pag may nagpapapray sa akin, hindi ako nag-hesitate to pray in the name of Jesus. But God is not a genie. Hindi siya genie na parang si Aladdin and the magic lamp. You have 3 wishes. No, God is not a genie. God is Almighty God. God does exactly according to His purpose. So my sister po ay nilipat na namin sa San Lazaro kasi po hindi na kami malaki na ng bill namin sa private. Doon pala sa ospital ng pamangkin nyo, doon sa Tansa Medical, doon. Baka nga po doktor niya doon yun eh, kasi internal med pala yung inyong pamangkin, internal med po yung kausap namin. Baka po yung pamangkin yung nakita namin doon. So nilipat namin. And kagabi po, I was looking at her sa ICU. Nakatingin lang akong ganon. Hindi ako makatingin ng matagal. Kasi naaawa ako sa kanya, hindi ko kayang tingnan.
And my mother does not know. Because my mother has heart issue and we do not want her to worry. Sana hindi siya nanonood. But you know, mga kapatid, bilang pastor, I have seen a lot of stories like this. People na nananalangin sa Diyos, and yet God did not. God answered their prayers, but God did not answer their wish. Ako po naniniwala with all my heart na walang panalangin na hindi tinutugon ng Diyos. 100%. Because that's what He says, call unto me and I will answer you. Call unto me and I will answer you. But God's answer is sometimes no. God's answer is sometimes wait. God's answer is sometimes yes. But how will you accept it when the answer of God is no? Magagalit ka ba sa Diyos? Magtatampo ka ba sa Diyos? Lalayo ka ba sa Diyos? Manlalamig ka ba sa Diyos? In fact, sinabi ni Kristo, kasi po nagsalita siya, nagturo siya. Maraming mga tao nag-uwian. Can you imagine? Nagtuturo si Kristo sa napakaraming mga tao. Nag-uwian yung mga tao. At ang sabi, sino naman makakagawa niya? Hirap. Ang natira yung 12. So tumingin sa 12, o kayo, aalis din ba kayo? Ano sagot ng 12? Saan po kami pupunta? Nasa inyo ang salita ng buhay. So it's a choice. It's a choice. I hope to God na tayong lahat ay matutong sumampalataya at magtiwala na ang Diyos ang nakakaalam ng mabuti para sa atin. Sinabi nga po ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Sabihin niyo po, gain. Thank you. Death is not lost. Death is gain. Para sa akin, ang mabuhay ay si Kristo. So habang ako po'y nabubuhay, mga kapatid, something I learned in the Bible, habang ako'y may buhay at may lakas at may panahon, maglilingkod ako kay Jesus. I've been serving Jesus for 40 years and I am excited to serve Jesus all the days of my life. Hindi naman po kami pinabayaan. Napakabait ng Diyos, hindi kami pinagkulang. Kung darating man po ang panahon na ako po ay kukuhanin o ang aking mahal sa buhay ay kukuhanin, ito po ay pakinabang, hindi po loss. Ito po ay pakinabang. Matuto mo lang sabihin, thy will be done. Kung Lord, kung ano kalooban mo, kung ano ang nais mo, kung ano ang layunin mo, that's the ultimate surrender to God. Pero pag lalabanan mo yung kalooban ng Diyos, ipipilit mo yung gusto mo. This morning po, na-invite namin ang aming pong sister-in-law na taga Marikina Heights. Salamat po at sa paunlak na siya'y nakapunta ngayon. May sakit lang yung kanyang mga anak kaya hindi nakasama. Kami po din ang kasama niya nung ang akin pong brother-in-law ay na-ospital. Na-ospital po yun sa St. Vincent. Nandun po kami nung siya'y nag-a-arrest. So nilagay siya sa life support. Tinakbo namin sa heart center. Kaming dalawa ni Mama nandun. Magdamag kami doon. Di walang uwian kami. Si Mama pumasok doon. Si Doktora Marie nandun lang din, nakabantay. Si Ness nandun lang din, nakabantay. Ako po nasa car. Nilalamok na ako doon sa car. Nung umaga na, sabi ni Doktora Marie, uwi na kayo. Pahinga na kayo doon. So uwi muna kami. Pagdating namin sa bahay, hindi pa kami nakaligo lang ako konti, naka-breakfast. Tumatawag na si Marie, punta na kayo dito. Kasi po nag-a-arrest. Si Taba, nag-a-arrest siya. Taba ang tawag sa kanya, pero siya po ay Elgin Jr. kasi mataba, kaya Taba ang tawag sa kanya. Nag-a-arrest na siya. Bilisan nyo. Dumating po si Mama noon, wala na siya. So iyakan na sila, iyakan and everything. In spite of all our prayers, in spite of all our trusts, in spite of everything, struggle, we have to learn
to say, it is well with my soul. Di ba naman? Whatever my lot, you have taught me to say, it is well with my soul. I remember nung kami po'y nag-service kila Tina doon sa may Santa Cruz ba yun, Tina? Si Tina po, ano din to survivor din to, survivor sa kanyang puso at pananampalataya. Nawala yung sister niya, nawala yung brother niya, nawala yung mommy niya. Long ago, nawala yung daddy niya. So, Tina, you're all by yourself? You have a brother in US? You have, 2 na lang kayo, dalawa na lang sila. Mga kapatid, pag naranasan niyo yung nawalan ng mahal sa buhay, naranasan niyo yung then you realize, kailangan natin ng power of the resurrection to understand. So, meron pong 3 na akong gustong basahin sa inyo. Mami, para may aking notebook. Why the power of the resurrection is important. Christ's victory over grave brought encouragement sa atin. Sa akin. Number 1, because it gives us hope because Jesus is alive. Amen? Si Kristo po ay hindi patay. Meron na tayong kanta nung araw. God's not dead. He is alive. God's not dead. Meron nga po kaming kasabihan sa Nueva Ecija. Oy, huwag kayong layo na layo at patay ang Diyos ngayon. Pag daw po Biyernes at Sabado, patay ang Diyos. Kaya huwag kayo layo ng layo. Hindi po patay ang Diyos. Jesus is alive. And because Jesus is alive, mga kapatid, kasama natin ang Diyos. Amen? Sabihin niyo po sa katabi niyo, kasama natin ang Diyos. Jesus promised, I will never leave you. I will never forsake you. I will be with you to the end of the age. Because Jesus is alive, you are never alone. So I would like to say to Neslin, nakasama natin this morning, I would like to say to Neslin, Neslin, you are never alone. Never. Ang hirap po kaya magpalaki ng 2 anak na nag-iisa. Hirap. But Neslin, you are never alone. Because Jesus is alive. And Jesus said, I will never leave you. I will never forsake you. I will be with you to the end of the age. That is the encouragement of the resurrection. Lakasan natin ang loob natin. Manampalataya tayo. Sapagkat because of the resurrection, Jesus is alive and Jesus is with you. I look at my sister. And I know that Jesus is with her. I look at my family, and I know that Jesus is with us, whatever happens. Kasi right now po, siya po'y naka-ventilator na. And we don't know, but we pray to God. Jesus is with us. That is an encouragement to us. Number 2, the empty tomb fills us with confidence. His resurrection is a guarantee of our salvation and eternal life. Jesus said, I am the resurrection and the life. If you believe in me, even though you die, you will live forever. So I know Elgin Jr. is with God forever. I know, mga kapatid, yung pong isa pa po sa masakit sa aking kalooban na nandyan siya kanina, nawala na. Si Ralph is, alam niyo po, close ako sa pamilya ni Ralph eh. Nababagbag ako na naubos yung pamilya ni Ralph. Nawala si Ate Silang, nawala si Oren, nawala si Brother Pascual Ude, nawala si Israeli, the whole. And sabi, God, it's so hard. But you know what? Ang atin pong confidence ay muling nabuhay si Kristo at yun ay guarantee na tayo ay ligtas at tayo ay may buhay na walang hanggan.
Isa po ang pledge ko sa simbahan natin sa Good Neighbor Christian Fellowship, and I'm telling this all to you. It's my pledge. Wag lang ako mauuna. Wag lang ako mauuna. Kasi love na love ko si Chairman eh. Sa totoo lang. He's a very good leader. And I just want to be there beside him. Pag may kasal, I'll be there. Pag may binyag, I'll be there. Pag may patay, I'll be there. Hindi ko naman, ako po kasi po syempre, marami po sa ating mga senior citizen, iniisip ko pa lang, natatakot na akong isipin. Kasi ilan po ba sa atin ng mga 80 years old? Pero lahat po tayo dadating doon eh. Dadating tayo lahat doon. Inihahanda ko lang po kalooban ko na kung dumating tayo doon, handa tayo sa Panginoon. Amen? Wag lang po ako mauuna. Kasi pag ako nauna, bahala na si chairman magseremonya sa atin. Pero yung po katiyakan, mga kapatid, the empty tomb of Jesus fills us with confidence na yung kanyang resurrection is a guarantee na meron tayong salvation. Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. Yan. Anak tayo ng Diyos, meron tayong salvation. Hindi tayo natatakot, hindi tayo nangangamba, ano man na mangyari. And number 3, the resurrection of Jesus brings encouragement because we know that everything He said is true and that He will keep His promises. Lahat ng pangako niya, tinupad niya. Walang nabali sa sinabi niya. Sabi niya, ako'y mamamatay, pero ako'y muling mabubuhay in 3 days. Sinabi niya sa mga tao, gibain niyo ang templong ito, itatayo ko in 3 days. He's not referring to the temple, He's referring to His body. In 3 days, He will rise again. Kaya nga mga kapatid, kung nagapi ni Jesus ang kamatayan, ano ang hindi niya magagapi sa ating mga buhay? Sinabi nga po sa aklat ng Romans, who shall separate us from the love of God? Death cannot separate us from the love of God. Persecution cannot separate us from the love of God. Suffering cannot separate us from the love of God. So dahil nabuhay na maguli si Kristo, mga kapatid, tatagan niyo ang inyong loob sapagkat walang nababali sa kanyang mga pangako. God will fulfill His plan and purpose in our lives. Romans 8:28. All things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. Sabihin niyo po, mga kapatid, sa katabi niyo, may purpose si Lord. Thank you. Matanong niyo, bakit ba ako buhay pa? Abay, may purpose si Lord. Sabi nga ni Chairman, lagi ko pong binabanggit, bigyan nyo ng dahilan ng Diyos na kayo bigyan pa ng mahabang buhay. Kasi kung hindi kayo nagsisimba, bakit kayo bibigyan ni Lord ng mahabang buhay? Kung hindi kayo naglilingkod, bakit kayo bibigyan ng mahabang buhay? Give God a reason to give you a long life. Serve the Lord. Can you say amen? Amen. Yung po sinabi dun all things work together for good to those who love God and are called according to His purpose. May purpose po sa akin So maglilingkod ako ng buong sipag kasi may purpose si God sa akin. 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga kapatid, kayo ay magpakatibay, huwag kayong matitinag. Magpakasipag kayo sa inyong paglilingkod sa Diyos sapagkat nalalaman ninyo na hindi nasasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Can you say amen? Yung pong pinapakain yung lugaw sa Loyola, hindi po nawawala ng kabuluhan. Yung pong kumain nun, nakalimutan na nila. Yung pong mga pumila doon, nakalimutan nila. Pero si Lord, hindi niya nakakalimutan. You know why? Ang sabi ni Kristo, sa huling mga araw, tatawagin niya ang mga tao at tatayo sa kanyang harapan. Yung mga tupa sa kanan, yung mga kambing sa kaliwa. Sasabihin niya sa mga tupa, pumasok kayo, kayong pinagpala ng aking Ama, sapagkat ako ay nagutom at ako'y inyong pinakain.
Ako'y nauhaw, ako'y inyong pinainom. Ako'y walang maisuot, at ako'y inyong dinamitan. Ako'y may sakit, ako'y inyong dinalaw. Ako'y nabilanggo, ako'y inyong tinulungan. At sinabi ng mga tao, Lord, kailan ka namin nakitang nagutom na ikay aming pinakain? O nung pumila kayo doon sa Loyola, nagpakain kayo? Nakalista yung kay Lord. Kaya po kayo ng mga kabataan na nagpapakain doon, yun po ay nakalista kay Lord. Hindi po yun nawawala ng kabuluhan. Yung lahat ng inyong pagbibigay sa gawain ng Lord, nakalista po yan sa Panginoon. Yung po kayo nagbibigay ng pagkain sa mga kapatiran, nakalista po yan sa Panginoon, mga kapatid, sapagkat sinabi niya, kailan ka namin nakita? Nagutom, pinakain ka namin. Yung lahat ng ginawa nyo para sa maliit na ito, ginawa ninyo para sa akin. So mga kapatid, ngayong umaga, yun po ang ating encouragement. The resurrection gives you encouragement that number one, sapagkat siya'y muling nabuhay, siya'y buhay kasama natin. Hindi tayo nag-iisa. Number two, dahil siya'y muling nabuhay, alam natin, meron tayong guarantee na tayo'y ligtas at may buhay na walang hanggan. And number three, dahil siya'y muling nabuhay, mga kapatid, lang yung kanyang mga pangako, hindi mababali, hindi mawawala kabuluhan, pwede po tayong manindigan sa kanyang mga pangako. Standing on the promises of God. You stand on the promises of God because the promises of God will never fail. Can you say amen? Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa kabila ng lahat ng aming pong pagsubok na hinaharap, problema na hinaharap, karamdaman na hinaharap. Meron kaming dakilang katiyakan na hindi kami nag-iisa. Kasama namin ang Diyos. Kailanman hindi mo kami iiwanan o pababayaan man. Sa panahon na kami nanghihina, sa panahon na kami, Panginoon, ay sumusuko, sa panahon kami, Panginoon, ay nawawala ng pag-asa, kasama namin ang Diyos, sapagkat ikay muling nabuhay at kailanman hindi mo kami iiwanan sa aming pong mga pagsubok. Panginoon, salamat po sa iyong muling pagkabuhay na nagbigay sa amin ng katiyakan na kami ay may buhay na walang hanggan, na kami, Panginoon, ay may kaligtasan kay Kristo Jesus. Sapagkat siya'y namatay para sa amin at siya'y muling nabuhay para sa amin. Salamat po, Panginoon, sa katiyakan na kailanman ang mga salita mo, ang mga pangako mo ay hindi mawawalan ng kabuluhan sapagkat ang pangako mo ay eternal and your words are eternal and your words will never fail. And that is the hope we cling on. Kumakapit kami sa mga pangako mong hindi magpe-fail. Heaven and earth will pass away, but your words will never pass away. God, in the midst of our pain, in the midst of our fears, in the midst of our brokenness, in the midst of our struggle, our hope is the promises of God. Our hope are the words of God. So strengthen us with your words today. Encourage us with your words today. And we will celebrate your resurrection and proclaim your resurrection because Jesus, you are our only hope. Bless us today, we pray. In Jesus' name, amen. Amen. God bless you all. Maraming salamat po, Pastor. Tunay nga po no, na the empty tomb stands as a powerful reminder of the triumph of Jesus over death, and it's offering us hope, healing, and new life in Him. So, tinatawagan po muna natin ang ating Pastor Ted Ribo para po sa ating closing prayer and benediction. Tayo po natin tumayo. Panginoon, salamat po sa pagkakataon na makumpleto namin ang aming pong observance of the Holy Week. From Palm Sunday to Resurrection Sunday. Salamat po sa pagkakataon, Ama, na kami po ay nakapagbulay-bulay sa buong sanlinggo. Na kami po, Panginoon, ay nagkaroon ng special time of reflection, special time of soul-searching. Pati po nung Wednesday na kami may 7 last words. Salamat po sa mga kapatid na ginamit mo na mag-share ng iyong mga salita. Nung pong Friday, kahapon at ngayon. Panginoon, tulungan mo po na ang Resurrection Sunday ay magkaroon ng malaking impact sa aming pananampalataya, sa aming buhay at paglilingkod.
na ang Resurrection Sunday ay maging inspirasyon namin, Panginoon, to just give everything to you habang kami may lakas at kami may panahon. Salamat po, Panginoon. Next week, babalik na po kami sa mga trabaho namin. Babalik na kami sa mga negosyo namin. Haharap na uli kami, Panginoon, sa mga hamon ng buhay. Dalangin amin, Ama, na kami po'y haharap ng may panibagong sigla at pananampalataya at liwanag at pag-asa na kasama namin ang Diyos. Hindi niya kami iiwanan o pababayaan, Ama. Na ang kanyang mga pangako ang aming pundasyon na hindi matitinag. Oh, God. Salamat po sa lahat ng ginawa mo sa aming pong simbahan, sa buong sanlinggong ito, Panginoon, mga gawain namin, at dalangin po namin naman na ikaw po ang patuloy na mangusap sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng kapatid na kasama namin dito ngayon at mga kasama namin sa online. Ikaw po, Panginoon, na aming pinasasalamatan at pinapupurihan. Oh, pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Kahabagan ka nawa ng Panginoon at subaybayan ka. Lingapin ka nawa ng Panginoon at bigyan ka ng kapayapaan mula ngayon hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, tayong lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sabay-sabay po nating bigkasin ang ating commitment verse. Maging kalugod-lugod nawa ang mga salita na aking bibig at ang pagbubulay-bulay na aking puso sa iyong paningin. O Panginoon, na aking malaking bato at aking manunubos. Tayo po ay saglit na... bago po tayo manalangin, ay tawagin po muna natin ating chairman para po sa isang announcement. Thank you, EJ. Thank you, Pastor. Pastor Rico. Very powerful message. Gusto ko lang magbigay ng maiksing mahabang mensahe. Ito ay tungkol sa ating camp. Okay. Nais nating i-recognize yung effort ni Romy. No? Romy, halika. Bien aquí. Alam niyo si Romy, ang trabaho niya, nagde-deliver lang ito ng tubig. Hindi nga siya nakamotor eh. Ang ginagamit niya, di pa jack. And you know how little he earns. Pero one time, he went to the house of Jojo. May binigay na tuwalya ba yan? Binigay niya yung bayad niya sa camp, 3,500. Okay? Sino ang hindi? Kaya. So thank you, Romy, for setting a good example. Last year, ganun din to eh. Yung buong amount, binigay niya. Magkano lang kinikita niya sa pagdi-deliver? 1,000 isang araw lang. Hindi ba? 10% na lang doon. That's 100 lang. Oh, di ba? So, Romy, because of your effort, si Boss Aaron, bibigyan ka ng t-shirt, ha? Aaron, t-shirt. Look at him. Ha? Kung kaya niya, sino ang hindi kaya? Di ba? Okay. Parang ayoko nang i-announce. Sino yung i-announce ko eh? Anyway. Yung sa mga umaaten sa atin, meron sa atin na doon sa Villa nag-stay. And this year, ang aking ni-request sa Visual Recreation ay 6 villas. Yun po yung gusto ng isang pamilya, gusto ninyong nakaseparate kayo. Meron po tayo doon. Pero may extra pay po yun. Andito po yung mga mag-occupy. Kunahin natin, of course, si Pastor Ted and Doktora and the family. Si Jojo Bahum, kami, si Aaron, si Mandy, at saka si attorney, si Pastor ni kasi attend eh. So most likely, magbibila din ito. So, 6. Meron pa bang magbibila para masabi kagad doon? Sina Adet. So, Boss Mandy, communicate na isa pa. Meron pa ba na magbibila? Wala.
sayang. Libre kasi yun eh. Libre kasi, wala na. Ayaw nyo eh. Okay. Second, sino pa sa inyo ang hindi kaya yung 100%? Talagang, in all honesty, yung hindi kakayanin yung 100%. Ha? Oh, hindi kaya ni Lydia, huwag ka na sumama, ha? Okay. Sino pa yung hindi ko pa sasamahin? Ha? Ikaw, kaya? Okay, hindi. Kasi I will instruct Boss Mandy, kasi siya ang camp director. Pag-aaralan niya kayo, titignan niya sino yung pwedeng 70 at saka 50%. Palagay ko naman kung 50%, ayos na. Ha? Okay, hindi. Kasama ka, DJ. Ikaw naman. So, Boss Mandy, you go over the list. Alamin nyo, sino yung pwedeng mabigyan ng 50% lang. At sino yung pwedeng 75. At sino yung talaga 100. Pagka kayo kaya yung 100, huwag naman kayong bumaba sa 70. Ha? Okay? So, it's an announcement. We only have 19 days. Sino sa inyo ang 0%? Yung wala nang babayaran. Magsimula na kayo maglakad. Ha? Oo. Okay. 29 years, 30 years, God never failed us. Ha? Ganyan pa ba tayo, hindi pa papaduwayan ng God? Hindi ba? Kaya gusto ko lahat tayo kasama. Amen po ba? Amen. Pag kayo magdududa, naku, ang problema kasi natin, nagdududa ka sa kakayahan. Hindi yung kakayahan mo eh. Nagdududa ka yung sa kakayahan ng Diyos eh. Di ba? Ang ganda ng message si Pastor. Ang ganda ng kata natin. Because He lives, we will live. Who wants to live forever? Sino sa inyo? Who wants to live forever na? Okay. So that's 19 days. So, sana sa linggo, makompleto na natin yung 90. Nag-message nga si Joseph sa family account natin eh. Naiyak nga ako doon sa sinabi niya eh. Di ba? Di ba? Sasama ka ba? Oh, siyempre, sasama. Okay. So, walang iwanan. Si ate nga eh, kanina tinanong naman ako, magkano ba? Tapos sabi ko siya, ate, 10 beses ka na sinabi sa'yo eh. No, wag natin hayaan yung konting karamdaman na mag-prevent sa atin. Sabi ko sa inyo, the moment you dip in the pool, you'll get healed. Amen. Si Pastor lang ka naninibada. Ang bira. Sino ba nagsabi si baby, ang lamig dun eh. Mag-jacket. Okay. Si Ate Piling nga sasama eh. Di ba Ate Piling? Oh, siyempre, si Ate nga sasama eh. Okay. Para, yun na lang matanda, pasamahin natin. Okay, yun po ha. So, Monday will study. Sino sa inyo yung pwedeng 50% na lang, pwedeng 70%. Okay? Yung mga pwede ng 100, huwag kayong bababa. Amen po ba? Amen. Ayan, pangatlo, ang ating lunch sponsors for Sunday ay ang magkapatid na Jonah at Joel Ternida. So, thank you. Tama, ha? Si Jonah, saka si Jen pala yung wife. Oo. Hindi kasi si Ate Carino, magbibigay siya ng 5,000. Si Ate Presi, magbibigay din siya. Si Noli, nagbigay na. Si Patty, magbibigay din. Although parang si Patty, parang 1,000 lang ang ibibigay.
$1,000 siya tayo. Hindi, biro lang. Yan ang sinasabi ko kasi sa inyo eh. Di ba? Si Attorney Jury nga nag-sponsor na Oh, huwag kayong matatakot, huwag kayong mag-alala. Money will come. Ha? Nagdadatingan na nga yung... si Ate Presi nyo, sabi sa akin, Mando, magkano ba yung full? Sinabi ko. Sabi niya, may pera pa ba ako sa'yo? Sabi ko, titingnan ko. Hindi ko, Presi, kung naka-live pa tayo. Okay? Sino ang hindi sasama? With this money coming? Di ba? Tignan niyo si Romy, ha? Siya ang inyong hindi inspiration. Siya ang challenge sa inyo. Si Romy. Romy, sa linggo, mayroon kang t-shirt. Mayroon. T-shirt, ha? Amen. Ayun lang po ang aking announcement. Ayan na yung mga... thank you po, Ninang Karing, Ninang Presi, Ate Noli, Pati, and Attorney Jury. Wow, Ate Jury. Yan. Okay. Si Noli, naandyan na yun. 10,000. Ay, nako. Sorry, Noli. Ang sabi niya, wag ko sabihin Sinabi mo kasi Anyway. Okay. Yan lang po, EJ. We expect no less than 90 participants. Amen po. Tayo po ay manalangin para sa ating lunch today. Panginoon, maraming salamat, Lord, sa umagang ito, sa araw na ito na ibigay sa amin. Papasalamat kami, Lord, sa aming lunch for today, Lord. Papasalamat kami, Lord, sa mga nag-sponsor po at mga nag-prepare na ito para sa amin, Lord. Nadalangin po namin na ito po ay maging source ng aming strength at ng aming mga nutrisyon sa aming pangangatawan. Ito po ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen.